Hiya, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring isang video ngayon. Siyempre, ito ay nagmula sa ating idol, ang Makata ng Bayan, 'di ba? Since day one talaga, no. Simula nung nagsisimula pa lang talaga si Super DM ay binigyan ko na ng reaksyon ang mga video ng batang ito. At talagang ako ay tuwang-tuwa talaga sa mga ginagawa niya. Napasaya niya tayo, no? Yung tipo na nagbablog siya, tumutula siya halo dun sa mga politiko, 'di ba? Ngayon, malayo-layo na ang narating ng batang ito. Talagang sumikat na, no? Ngayon, so, eto. At bibigyan natin ng reaksyon ang katatawanan na naman na gagawin ni Super DM. Alam naman natin na talagang komedyante ang batang ito. Mahusay magpatawa, no? Kaya may future sa larangan ng pagpapatawa tayo. So, meron tayong panonooring video. Ito ay pinamagatang Super DM, ang Makata ng Bayan, Part 29. Destabilization. Aba. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Super DM at bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, sa mga hindi pa nakakabisita sa YouTube channel ni Super DM, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Super DM. Pasok! Wala nang intro. Ayan na, wala nang intro. Huwag ninyong kasuhan si General Macanas. Kasi kapag ako ang nagalit, baka yung puwit nyo magkaalmoranas. Tingnan nyo, salita pa lang yan, sabog na ang Pilipinas. Lalo na kaya kapag gamitan ng armas. Hoy, General natin yan, kaya wag ninyong binabash. O, teka lang, no, balikan natin yung kay General Macanas kasi nga naiipit sila, di ba? Yung mga pirmahan tungkol sa mga ano, is parang gustong kasuhan si General Macanas dahil nga dun sa mga destabilization na kumakalat na usapin, di ba? Nasasangkot ang kanyang pangalan doon. Hindi nyo lang alam kung ano ang kanyang dinaranas. Itong vlogger na ito ay parang si Satanas. Grabe ka kung makabanat. Kung buntis lang ako, siguro matagal na akong nabinat. Yung content mo puro pagmumura kaya walang kwenta sa lahat. Buti pa si General handang makulong kaya dapat kang magpasalamat. O PNP Chief Acorda, wag naman sana tayong maging kontrabida. Hindi sapat na dahilan yon para ang mga vlogger ay ipurnada. Kahit si Bitag ang tanungin mo, ang ginawa mo ay hindi maganda. Hindi kami nang gugulo, gusto lang namin linawin ang mga nangyayaring kaduda-duda. Yung nagprotesta sa kalsada, may nakasuhan ka na ba? Yung protesta sa social media, wala yang pinagkaiba. Ano ang mali sa salitang destabilisasyon kung ang civilian lang ang nagsasabi, di ba? Kumbaga ang sinasabi ni Super DM dito, kung civilian lang ang nagsasabi, is wala yun. Parang hearsay lang. Magapakpak balita lang yun. Yan ay isang kumbaga hindi dapat pagbasihan yun na magkakaroon ng klaseng destabilization or what na ganun. Sa social media tungkol sa narinig nila. Pero hanggat hindi gumagamit ng dahas, wala tayong karapatan para ipakulong sila. At isa pa, hindi ikaw ang biktima ng protesta. Tapos ikaw ang magrereklamo, anak ng puta. Habang tumatagal... Siya yung affected, no? Yung tinutukoy ni Super DM. No? Tama naman, no? Hanggat wala namang nangyayaring dahas, eh. Iba lang salita lang kung meron man nadidinig silang mga salita tungkol dun sa mangyayari na yun is hearsay lang yun. Wala namang gumagawa talaga nun, yung tunay na gagawin talaga. Is mag-isip ka kung talagang may kakayahan na silang gumawa ng ganun, nakikita mo na nag-iipon-ipon na sila, may pinaplano na silang ganun, talagang pinapakita na nila. Pero hanggat wala pa, kumbaga, iba kasi, kumbaga pag chismis talaga, ang hirap talaga yan. Madaling paniwalaan minsan ng chismis, kaya marami nag-aaway sa chismis.
dahil yung boses ko nagiging si General Luna. Paano naging cyber libel ang destabilisasyon? Totoo naman talaga na may destabilisasyon. Pero ito ay mga sibilyan lamang ang nag-iilusyon. Bakit yung pagprotesta sa mga kalsada, hindi ba yan destabilisasyon? Ay, tama! Yung protesta sa kalsada, hindi rin ba yun destabilisasyon? Kasi di ba paninira sa gobyerno, ganon, di ba? Sinisiraan mo. Sila nga talagang bulgaran eh. Di ba? Patalsikin sa Malacanang, ganito, sinusunog pa nila yung mga, may mga mascot pa sila na ano, di ba? Hindi kayo pwede mag-cyber libel kung hindi naman direktang pinagbintangan ang inyong posisyon. Patunayan na walang pulburon, patunayan na walang korupsyon para wala kayong maririnig na destabilisasyon. Ayan, tama si Super DM doon. Kung talagang walang problema, kung talagang inosente, patunayan na mali ang lahat ng binibintang. Dapat talaga importante dito is magsalita para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Kasi sa mga dito sa may mga pwesto, kung pinagbibintangan sila ng hindi maganda, syempre ang mga tao mag-iisip ng hindi maganda. Kaya mas maganda is pinapaliwanag ng tao na pinagbibintangan ng hindi maganda. No, idepensa niya yung sarili niya para malaman naming lahat ng mga taong bayan kung yun ba ay totoo o hindi. Kasi kung maraming nagbabalita ng hindi maganda doon, 'di ba? Maiisip ng karamihan na baka sakaling totoo, 'di ba? Kasi kung pinagbibintangan ka ng hindi maganda, yung sobra-sobra na yung ginagawa, is dapat magsalita ka na dyan. Pero pag kinasuhan mo naman, syempre may maiisip pa rin sa'yo na ano yun? Ayaw niyang marinig, ayaw niyang sagutin, tapos kakasuhan niya. Ano ibig sabihin ng guilty? Dapat hindi ganun. Dapat is magsalita. Di ba? Ipaliwanag mo yung side mo kahit na mataas kang posisyon. Importante dyan is mahalaga pa rin sa'yo ang taong bayan na makinig sa salita mo. No? O General Macanas, kung ang kahirapan ay may revolusyon, gagawin kitang bayani sa ating panahon. Ayun! Yung civilian destabilisasyon ay isa lamang fruitless illusion. Kaya kung wala kayong ginagawang masama, huwag kayong matakot at huwag kayong mapikon. O ito, hindi na to makata para maintindihan ninyong lahat. Natural lamang na magkaroon sila ng protesta sa social media kasi nakakita sila ng hindi maganda. O tingnan ninyo sa Kongreso, sip-sip na lahat, di ba? Sinasabihan ni Tatay Digong na ilabas ang resibo kasi lahat na lang ng nasa Kongreso, sinisiraan sila. So kung ako sasabihan ng ilabas ang resibo, hindi ako magiging sip-sip. Ilalabas ko ang aking resibo. O ito, ayan. Ito ang aking resibo. Nandito ako. Ba't siya nilumabas? Yung resibo mo. Para magsilbi sa bayan. At hindi para mangurakot. Hindi talaga maganda kaya marami talagang nagrereklamo. Pati yung charter chains. Close na daw sa Senado kasi hindi priority ni BBM. May iba siyang trabaho. Kung hindi priority ng Pangulo, hindi rin priority ninyo. Aba. Kaya nga may Senado para magkaiba ang utak ninyo. Nagpa-function pareho. Pag-usapan ninyo ng maayos, pagdebatehan ninyo. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Ano ba yan yung ni BBM? Partido Federal ng Pilipinas. Yung partido niya. Tapos hindi niya sinusuportahan yung federalismo. Ano ba? Naguguluhan ako. Anong ibig sabihin ng partido niya? Bakit Partido Federal ng Pilipinas? Tapos hindi niya sinusuportahan ang federalismo. Ang charter change sa federalismo. Dapat federalism tayo dahil kapag hindi natin binago, hindi mapapaunlad ang probinsya. O sino ngayon ang naghahari sa pundo? O di ba ang hari sa mga pundo, mga tambaloslos? O sila ang hari sa pundo. O pinapaunlad ba nila ang probinsya? Di ba hindi? Oh, kaya yung mga taga-probinsya dapat hindi lang dapat ang Maynila o Luzon ang binibigyan, no, ng ganyan. Dapat ang Visayas at Mindanao ay makinabang din diyan sa kung anumang pondo yan.
Dahil hindi lang itong Kamaynila o Luzon ang nangangailangan ng tulong o pondo. Marami din dapat ipagawa doon sa probinsya, sa Visayas at Mindanao. Di ba katulad nga dyan kay Pulong Duterte, yung sa pondo-pondo na hindi ibinibigay sa kanila para yun sa mga taga Mindanao. Na syempre dapat maramdaman din naman nila yung kahalagahan din naman nila. Dahil nandiyan tayo, kaya nga Luzon, Visayas at Mindanao eh. Di ba? Pilipinas tayo. Wala tayo dapat na pinipili na dapat ito lang kasi taga dito tayo eh. Taga Maynila tayo, dapat ito lang ang bigyan natin. Wala tayo dyan. Hindi dapat ganun. Kung talagang gusto mong magserbisyo ng totoo, wala kang pinipiling lugar. Diba? Lahat yan ay tungkulin mo na pagserbisyuhan. Bigyan ng tamang serbisyo pala. Ayun ha. Kahit Luzon, Visayas, Mindanao, dapat lahat yan ay pantay-pantay. Pupunta ng Maynila, nakipagsiksikan dyan sa Maynila, nakatira sa squatter para nang ang daga ang tinitirhan, pinapalayas pa. Punto por punto. Go creamy, crunchy, crazy with Wafrex. So creamy, so crunchy, so crazy. O ngayon nyo sabihin, bakit ayaw nyo ng federalism? Ha? Kasi baka mababawasan ang budget nyo. Maghahari-harian kayo sa mga budget, pero hindi nyo naman pinapaunlad ang mga probinsya. Ay nako, pag-usapan nyo na maayos. Wala nang intro-intro issue ngayon ang malawak na destabilisasyon. Ngunit anong dahilan bakit magkakaroon ng revolusyon? Hindi naman totoo na si BBM ay kumakain ng polvoron. Merong mga vlogger na binabayaran para si BBM ay banatan. Ginagamit ang pangalan ni Duterte para lumakas sa taong bayan. Pero ang totoong kakampi nila ay yun pala ang pinatalsik ni BBM sa kapangyarihan. Ang mga vlogger na ito ay nasa ibang bansa, kaya paano nyo masasabi na kayo ay makabayan? Ang lakas magsalita kahit walang katotohanan. Pumunta kayo dito sa Pilipinas, dito tayo magbardagulan. Kaya ang payo ko sa mga dating general na vlogger na ngayon ng bayan, piliin ang kalooban, huwag ang kasikatan. Huwag piliin ng pira, piliin ang maging makabuluhan. Pakiusap, huwag nyo itong sakyan. Dahil kapag hinihingian kayo ng ebidensya, hindi kayo bibigyan. Lugi kayo kapag Oo nga naman yung ebidensya, ang pulburon na yan. Kasi dapat, alam nyo, yung ebidensya na sinasabing pulburon, no? Eh di dapat, dati pa talaga lumabas yan. No, nangangampanya pa lang si PBBM. Yung ibinibintang sa kanya. Diba? Malakas na ebidensya para matalo siya bilang presidente. Pero bakit hindi yan nilabas? Oh. 'Di ba? Yung sinasabi sa kanya, bakit ngayon pa? 'Di ba? Kung totoo 'yan. Hindi ko naman pinapangunahan yung mga nagsasabi na merong ganun, hindi ko sinasabing nagkukwentong barbero lang sila. Kasi nagtataka ako eh. Meron pa lang ganun, ba't hindi nila nilabas? Oh, wala namang naglabas. Kasi matinding akusasyon 'yan. No, sa alam na natin sa Pangulo. Mabigat 'yan. So kapag hindi mo napatunayan 'yan na talagang wala naman talaga, yari, matinding kaso 'yan. nakasuhan. Kasi itong mga vlogger na panira nasa ibang bansa, kaya hindi madadampot yan. Bakit may destabilisasyon? Ano ang dahilan? Kung ang layunin nyo ay makapag-content lang, aba ay dapat nyo nang tigilan. Kasi baka ang bagsak nyo ay sa kulungan. Hindi kasi magandang epekto ang ganyang usapan. Yan ay nagdudulot ng takot sa ating mga mamamayan. Parang umaabuso na kayo sa inyong kalayaan. Kung may hinanakit kayo, ilabas nyo ang inyong nararamdaman. Pero wag nyong pasobrahan. Alam nyo, nagpahinga lang ako saglit sa pagiging makata ng bayan. Tapos ngayon, guguluhin nyo na ang lipunan. Gusto nyo pagsabihan ko kayo ng katotohanan? Para mapapahiya kayo sa sarili nyong kalukuhan. Destabilisasyon ang inyong panawagan. Wala naman siguro sa ayos ang inyong ipinaglalaban. Siguro kung sa panahon yan ng mga dayuhan, maituring natin yan na kabayanihan. Pero sa panahon ngayon, yan ay paglabag sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ano ba yan, kapwa Pilipino nagsisiraan?
Piling ng mga vlogger sila na ang matalino pero sila pala ang pareho na may katangahan. Dapat kasi ngayon ay nagtutulungan, yan ang kailangan natin kasi naguguluhan talaga ang taong bayan ngayon sa nangyayari. 'Di ba? Halos nahati na yung magandang samahan, nahahati pero hindi pa naman ganoon kasi nakikita natin na magkaayos pa yung dalawa. No? At eto pa, may mga nagsasabing ganito, ganyan, ganyan. Hindi na malaman tuloy ngayon, di ba? Imbis na marsulbahan natin, ang problema ng bansa is kung saan-saan napupunta ang usapan. Kaya may punto si Super DM dito, no? Talagang magaling tong batang to, kaya... Okay. Ikaw naman kasi, Maharlika, aminin mo na ang totoong kakampi mo ay yung pinatalsik ni BBM sa kapangyarihan. Huwag kang magpanggap na kakampi ka ni Duterte para lumakas ka sa taong bayan. At kayo namang mga vlogger ng pulahan, kung galit kayo kay Maharlika, siya ang inyong banatan. Huwag niyong idamay si Duterte kasi wala yang pakialam. Maging si Duterte ay hindi sang-ayon sa iyong katangahan. Patingin ang ebidensya mo, baka piki yan. Batid kong alam ninyo ang nangyayari sa ating bayan na hindi ko na maintindihan. Ito ay laganap na ang awayan at kaguluhan rambulan para sa mga salitang binibitawan tuloy-tuloy ang kanilang pakikibagbakbakan, tila hindi na sila magkaibigan. Pwede sa flip-top si Super DM, no? Ito naman kasing dating dilawan ay pinagtutulungan, ngayon sila na ang nag-aaway. Anong klaseng kabinuangan? Akala kasi ng ibang vlogger nitong pulahan, itong si Maharlika ay kakampi ni Duterte, kaya ang si Duterte ang kanilang binabanatan. Hoy, kung parang nangyari nga na si Duterte ang ganon. Kaya di ba natanong si Duterte tungkol dun sa mga issue na yung sinabi ni Duterte dati na yung ganyang mga tumapinuno, ganito, tumatakbo na gumagamit ng bisyo, parang dun biglang idinikit dun, di ba? Kaya tuloy si Duterte tuloy na pagkamala na gumagawa, na nag-uutos ng mga ganun, na iipit. Oh, di ba? Kayo kay Maharlika, wag niyong idamay si Duterte. Si Maharlika ang inyong banatan kasi ginagamit lang ni Maharlika ang kanyang pangalan para sabihin na siya ay lumakas sa mata ng mga kababayan. Pero ang totoo niyan, kakampi talaga si Maharlika ng mga pinapatalsik ni Bongbong Marcos, kaya sila ay umiinit ang kanilang lalamunan. Wag naman sana ninyong patulan. Parang nagkakaroon dito na Super DM versus Maharlika, aba. Ano kayang masasabi ni Ma'am Maharlika dito, no? Mapanood niya kaya itong video ni Super DM na to? Nako. Parang walang pinag-aralan, subalit matalino kapag sila ang nagsasalita. Lahat sa kanila ay wala nang kalaban-laban. Oh, Maharlika, porki ba malakas si Duterte, gagamitin mo na ang kanyang pangalan? Hindi ako naniniwala na yan talaga ang iyong layunin sa ating bayan. Hindi totoo na si Duterte ang iyong kinakampihan. Ginagamit mo lang siya kasi malakas ang kanyang pangalan. Ang akala naman nitong supporter ng pulahan, tama ang iyong pinagsasabi, kaya hindi na sila umimik para si Bongbong Marcos ay kanilang ipaglaban. Alam ko, Maharlika, ang totoong kakampi mo ay yung may galit kay Marcos kasi pinapatalsik sa kapangyarihan. Alam kong meron kayong pinag-uusapan, ang mga nauuto mo, yon ang mga mababaw ang kaisipan. Kaya ang payo ko sa mga dating general na vlogger na ngayon ng bayan, huwag kayong sumabay sa agos kapag hindi naman yan ang katotohanan. Sundin ang kalooban, huwag ang kasikatan. Huwag piliin ang pira kundi ang pagiging makabuluhan, dahil ang pag-ibig ang tunay na kayamanan. Nagsimula ang galit ni Maharlika nung may dalawang opisyal na napatalsik sa panunungkulan. Siguro para makaganti si BBM ay sinisiraan. Oo, malaki ang source. Pero talagang nababato na ni PBBM to, ni Super DM si Maharlika. Naku. Ito yung hihintayin natin kung ano ang magiging reaksyon ni Ma'am Maharlika sa nabanggit nga ni Super DM na yan. Siyempre alam naman natin si Super DM is pinaglalaban niya rin yung paniniwala niya. Si Ma'am Maharlika may pinaglalaban din siyang paniniwala niya. No? Pero
totoo yung sinasabi, hindi naman makapaniwalaan. Pakiusap ko sa mga vlogger, wag nyo tong sakyan. Kasi lugi kayo kapag kayo ang nakasuhan. Nasa Ayun. ibang bansa sila kaya hindi madadampot yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Super DM. Ayun yung huling sinabi niya, no? Kumbaga, yung mga vlogger, wag sakyan. Dahil kapag nagkagipitan na, syempre nga naman, parang libel yun, no? Matinding kaso yun. Yung tungkol sa binibinta nga kay PBBM, kapag hindi napatunayan ako, parang yari sila doon. Maaari talagang rehas talaga ang naghihintay sa ganun. Yung sinasabi ni Super DM na wag sumakay dahil kapag bandang huli, kung ikaw nandito ka sa Pilipinas talaga, is yari ka talaga. Tapos sinasabi niya nga, syempre, mga nagkasalita nun, is nasa ibang bansa, hindi sila mahahabol or what. O yan ha, eto. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ma'am Maharlika kung sakasakaling matinig niya itong sinabi ni Super DM? O meron na bang rebat? Na-rebat na ba ni Ma'am Maharlika si Super DM tungkol dito? O, comment lang po kayo sa comment box, mga katunay. O, magaling talaga tong batang to. Malawak ang isip, no? So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.